pamilyar na tunog ng flatline mula sa monitor ang unang bumati kay Dr. Arabella Galvez. Isang mabilis na sulyap. "He's coding! Get the crash cart now! I charge ang defibrillator to 200!" Kumilos ang lahat sa emergency room na parang isang makina. Mabilis, tiyak, at walang puwang para sa pagkakamali. Ito ang mundo ni Ara. Isang mundong kontrolado niya kung saan ang bawat segundo ay mahalaga at ang bawat desisyon ay maaaring bumuhay o pumatay. Hawak niya ang dibdib ng pasyenteng bata, ang kanyang mga kamay ay nagbibigay ng ritmikong pagdiin. 1, 2, 3. Sa gitna ng kaguluhan, isang matinis na tunog ang sumira sa kanyang konsentrasyon. Hindi ito tunog ng kahit anong makina sa ospital. Ito ay tunog ng kanyang personal na cellphone. Isang nurse ang sumulyap dito. "Doc Ara." "Hayaan mo lang yan!" Mabilis niyang sagot. Hindi inaalis ang tingin sa batang nasa bingit ng kamatayan. Bawal ang personal na tawag sa oras ng trabaho, lalo na sa ganitong sitwasyon. Ngunit hindi tumigil ang pagring. Paulit-ulit, desperado. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib, mas malamig pa sa hangin mula sa aircon ng ER. "Sagutin mo! Bilis!" utos niya sa nurse, habang patuloy sa pag-CPR. Itinapat ng nurse ang telepono sa kanyang tainga. Ang narinig niya mula sa kabilang linya ay ang nagpapanik na boses ng guro ng kanyang mga anak. "Dr. Galvez! Si Leo po! Bigla na lang siyang hinimatay sa classroom! Hindi po siya humihinga ng maayos!" Sa isang iglap, gumuho ang mundong kontrolado ni Ara. Nabitawan niya ang hawak na stethoscope. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit parang wala siyang narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang puso. "I'm taking over, Doc!" Sigaw ng isa pang doktor, itinutulak siya palayo sa pasyente. Pero hindi na iyon inintindi ni Ara. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng ER, ang puting coat niya ay lumilipad sa kanyang likuran. Ang mga pasilyo ng St. Luke's na dati pamilyar sa kanya ay tila naging isang walang katapusang maze. Ang bawat hakbang ay parang ang bigat. Ang bawat paghinga ay kinakapos. "Diyos ko, si Leo! Wag po! Pakiusap, huwag ang anak ko!" Narating niya ang pediatric ward na hingal. At doon, nakita niya ang tanawing sumaksak sa kanyang puso. Nakahiga si Leo sa isa sa mga kama, maliit at mukhang marupok, napapalibutan ng mga aparatus. Sa tabi ng kama, magkakayakap ang 4 pa niyang anak, sina Lia, Luna, Luis, at Lino. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Takot na salamin ng sarili niyang nararamdaman. "Mama!" Sabay-sabay nilang tawag. Tumakbo at yumakap sa kanyang mga binti. Lumapit ang kanyang matalik na kaibigan at kasamahan, si Dr. Ramirez, isang pediatric cardiologist. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng anumang magandang balita. "Ara, anong nangyari?" tanong ni Ara. Pilit pinapatatag ang kanyang boses kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Dinala siya ni Dr. Ramirez sa isang sulok malayo sa pandinig ng mga bata. "It's his VSD, Ara. The ventricular septal defect. Lumalala. Mas malaki na ang butas kaysa sa inaasahan natin. His heart is working too hard. Kailangan na niya ng operasyon. Agad-agad." Bilang isang doktor, alam ni Ara ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Alam niya ang panganib. Alam niya ang proseso. Ngunit bilang isang ina, ang mga salitang iyon ay parang isang hatol ng kamatayan. Pero stable naman siya, di ba? The last check-up. Umiling si Dr. Ramirez at sa pag-iling na iyon, tuluyang gumuho ang pag-asa ni Ara. "Mabilis ang pagbabago, Ara. We need to act now." Bago pa tuluyang bumigay ang puso niya. Gabi na. Tahimik na ang ospital.
Ang mga bata ay nakatulog na sa maliit na sofa sa loob ng kanyang opisina, pagod sa pag-iyak at pag-aalala. Si Ara naman ay nakaupo sa kanyang desk, nakatulala. Ang tanging ilaw ay mula sa kanyang desk lamp na tumatama sa isang piraso ng papel, isang hospital bill estimate. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang mga numero. Ang mga numerong iyon ay tila sumasayaw sa kanyang paningin, nanunuya. Milyon. Isang halagang hindi niya kayang kitain kahit magtrabaho pa siya ng 10 taon ng walang tulog. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, binubura ang tinta ng isa sa mga zero. Sinundan pa iyon ng isa at isa pa. Napayuko siya sa kanyang desk, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. 10 taon. 10 taon siyang nagsikap mag-isa. Pinalaki niya ang 5 anak, tinaguyod ang kanilang pag-aaral, binigyan sila ng isang masayang tahanan. Akala niya kaya niya. Akala niya sapat na siya. Pero ngayon, sa harap ng papel na ito, sa harap ng katotohanang maaaring mawala ang kanyang anak, naramdaman niya ang pagiging walang-wala. Isang bigong ina. Paano? Saan ako kukuha ng ganitong kalaking pera? Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Dr. Gabriel Santos o Gabo, ang kanyang laging maaasahang kaibigan. May dala siyang 2 tasa ng kape. Inilapag ni Gabo ang isang tasa sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa silyang nasa tapat niya, isang presensyang nagbibigay ng tahimik na suporta. "Salamat, Gabo," sabi ni Ara sa paos na boses, pinupunasan ang kanyang mga luha. "Wala yon," mahinang sagot ni Gabo. "Kumusta si Leo?" "Natutulog. Stable. For now." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Alam ni Gabo na walang salita ang makakapagpagaan sa nararamdaman ni Ara. Matapos ang ilang sandali, may inilabas si Gabo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag sa mesa sa tabi ng bill estimate. Isang makintab na brochure. Napatingin si Ara dito. Ang logo ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Isang tore na sumisimbolo sa kapangyarihan at kayamanan. Ang mga salitang nakasulat sa ilalim nito ay tila humiwa sa kanyang puso. De la Torre Charitable Foundation. Agad siyang umiling. "Huwag, Gabo! Kahit ano, huwag lang yan." "Ara, alam kong ito ang huling lugar na gusto mong lapitan," malumanay na sabi ni Gabo. "Pero wala na tayong oras. Para kay Leo. Ito na lang ang pinakamabilis na paraan." Tinitigan ni Ara ang brochure. Ang bawat letra ng pangalang De La Torre ay parang apoy na sumusunog sa kanyang mga mata, nagpapaalala ng lahat ng sakit, ng lahat ng kasinungalingan, ng lalaking nangako ng habambuhay ngunit iniwan siya ng walang paalam. Ngunit pagkatapos, sumulyap siya sa kanyang mga anak na mahimbing na natutulog sa sofa. Tumingin siya sa pinto, sa direksyon ng kwarto kung saan nakikipaglaban para sa kanyang buhay si Leo. Ang kanyang kirot, ang kanyang galit, ang kanyang pride. Wala nang halaga ang mga iyon ngayon. Dahan-dahan, kinuha niya ang brochure. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa papel, nilulukot ito. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit hindi na dahil sa kalungkutan. Dahil na ito sa determinasyon. Tumingin siya kay Gabo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. "Para kay Leo!" bulong niya. Ang bawat salita ay isang panunumpa. "Gagawin ko ang lahat." Ang conference room sa pinakatuktok ng De La Torre Tower ay halos gawa sa salamin, nagbibigay ng walang kapantay na tanawin ng buong Makati. Ngunit para kay Miguel Migs de la Torre, ang tanawing iyon ay hindi na nakakamangha. Isa na lang itong paalala ng kanyang kaharian. Isang kahariang malamig at walang buhay. Therefore, the projected third quarter earnings are down by 7%
It's unacceptable, sir, but... Pinutol ni Migs ang paliwanag ng kanyang marketing director. Hindi niya tinitingnan ang mga charts o ang mga numerong nasa malaking screen. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lalaking nanginginig sa takot sa dulo ng mahabang mesa. Unacceptable is the right word, Mr. Velasco. Malamig na sabi ni Migs. Ang kanyang boses ay tila yelo sa loob ng silid. Hindi ako nagbabayad sa iyo para sa mga buts at excuses. I pay you for results, and you have failed to deliver. Walang nakapagsalita. Isang salita lang niya, yayanig ang buong kumpanya. Yun ang kapangyarihan ni Miguel de la Torre. Isang kapangyarihang pinaghirapan niya, binuo mula sa abo ng isang nakaraang winasak niya. You're fired, Mr. Velasco. Human Resources will handle your severance. The rest of you, I want a new strategy on my desk by tomorrow morning. Meeting adjourned. Tumayo siya, hudyat na tapos na ang lahat. Walang lingon-likod siyang naglakad palabas. Iniwan ang tensyon at takot sa loob ng silid. Iyon ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Puno ng mga desisyon, puno ng kapangyarihan, ngunit laging may kulang. Isang pakiramdam ng pagiging hungkag. Pagpasok niya sa kanyang malawak na opisina, sumalubong sa kanya ang kanyang executive assistant, si Marisa. Sir, magalang nitong sabi, your 1:30 appointment is here. Kumunot ang noo ni Migs. Anong 1:30? Puno ang schedule ko ngayon. Yung para po sa De La Torre Foundation, sir. Isang applicant for a major medical grant. Pinilit po ng board na kayo mismo ang kumausap dahil sa laki ng halaga. Bumuntong hininga si Migs, bakas ang pagkainis. Isang charity case. Iyon lang ang kulang sa araw niya. Okay, fine. Pabilisin mo lang. I have a call with our Hong Kong investors in 30 minutes. Yes, sir. Umupo si Migs sa kanyang mamahaling leather chair at ipinikit ang mga mata saglit. Pinagod siya ng pulong. Pinagod siya ng lahat. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Mr. De La Torre, sir? This is Dr. Arabella Galvez. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, nanigas si Migs. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakatayo sa harap ng kanyang mesa ang isang babae. Simple lang ang suot, isang puting blouse at itim na slacks. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang maayos na bun. Ngunit sa ilalim ng simpleng anyo na iyon, naroon ang mukhang hindi niya malilimutan kahit sa panaginip. Ang kanyang mga mata. Ang hugis ng kanyang mga labi. Siya nga. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng syudad sa labas ng bintana ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang biglaang paglakas ng tibok ng kanyang puso. Ara. Pagkatapos ng 10 taon, nabitawan niya ang hawak niyang Mont Blanc pen. Gumulong ito sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa at nahulog sa sahig na may mahinang kalabog. Ngunit hindi niya iyon ininda. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa multo ng kanyang kahapon na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan, buhay at totoo. Maupo ka, sabi niya, at nagulat siya sa sarili niyang boses na tila nanggaling sa malayo. Umupo si Ara sa silyang nasa harap niya. Ang bawat galaw niya ay kontrolado, propesyonal. Tila may pader na bakal na nakapalibot sa kanya. Hindi ito ang Ara na kilala niya. Ang Ara na tumatawa ng malakas, na ang mga mata ay laging kumikinang. Kumusta ka na, Ara? Iyon ang unang lumabas sa kanyang bibig, isang tanong na 10 taon niyang gustong itanong. Hindi siya tiningnan ni Ara sa mata. Sa halip, inilapag nito ang isang folder sa mesa. Nandito ako bilang kinatawan ng pasyente ko, Mr. De La Torre. Kailangan niya ng agarang tulong pinansyal para sa isang heart surgery.
Ang pormalidad sa boses niya ay parang sampal. Mr. De La Torre. Hindi Migs. Sinubukan niyang muli. Ara, sandali. Anong nangyari? Saan ka nagpunta? Sa wakas, tiningnan siya ni Ara. Ngunit ang mga mata niya ay malamig. Walang emosyon. Hindi iyan ang dahilan kung bakit ako narito. Ang impormasyong kailangan mo ay nasa folder. Kung papayagan mo, kailangan ko nang bumalik sa ospital. Tumayo na ito, handa nang umalis. Ang bawat sandali ay parang karayom na tumutusok sa dibdib ni Migs. 10 taon siyang naghintay at ganito lang kadali siyang aalisan ulit? Sige! Nasabi na lang niya. Pakiramdam niya ay naubusan siya ng hangin. Naglakad si Ara palabas ng opisina nang hindi na muling lumilingon. Nang magsara ang pinto, naiwan si Migs sa isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging naiwan lang ay ang amoy ng kanyang pabango. Isang pamilyar na amoy na nagpabalik sa lahat ng alaala. Napayuko siya, napasabunot sa sariling buhok. Bakit? Bakit ngayon pa? At bakit ganito kalamig ang pakikitungo niya? Maya-maya pa'y napatingin siya sa folder na iniwan ni Ara sa kanyang mesa. Ang tanging koneksyon niya sa babaeng muling nagparamdam at muling nawala. Binuksan niya ito. Mga medical terms, mga resulta ng laboratorio. Hindi niya maintindihan ang karamihan. Ngunit habang nililipat niya ang mga pahina, isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang information sheet ng pasyente. Binasa niya ang mga detalye. Age, 9 years old. Guardian, Dr. Arabella Galvez. At pagkatapos, ang pangalan ng pasyente. Binasa niya ito ng 1 beses, 2 beses, 3 beses, para siguraduhing hindi siya pinaglalaruan ng kanyang mga mata. Patient's full name, Leo Galvez de la Torre. Isang malakas na dagundong ang narinig niya sa loob ng kanyang tainga. Ang mga letra ay tila lumaki at sumayaw sa kanyang paningin. De la Torre. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang papel. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nabubuo sa kanyang isipan. Lumilikha ng isang larawang hindi niya kayang tanggapin. Napatingin siya sa pinto kung saan lumabas si Ara. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Ang kanyang puso ay kumakarera. Hindi. Hindi maaari. Hindi. Bulong niya sa hangin. Hindi maaari. Ang paglalakbay pabalik sa ospital ay malabo sa isipan ni Ara. Pakiramdam niya ay lumulutang siya, ang kanyang katawan ay gumagalaw sa autopilot, habang ang kanyang isip ay naiwan sa malamig at malawak na opisina sa tuktok ng De La Torre Tower. Ang makita si Miguel pagkatapos ng 10 taon ay parang pagbubukas ng isang lumang sugat. At ang sugat na iyon, sa halip na maghilom, ay mas lalong humapdi. Nakahinga lang siya nang maluwag ng muli niyang matanaw ang pamilyar na gusali ng St. Luke's. Ito ang kanyang santuwaryo, ang kanyang teritoryo. Dito, siya si Dr. Galvez, isang respetadong doktor, isang ina. Dito, walang anino ni Miguel de la Torre. Naglalakad siya sa isang hindi gaanong mataong pasilyo patungo sa kwarto ni Leo nang isang anino ang biglang humarang sa kanyang daan. Ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ay unang nagpaalerto sa kanya bago pa man niya makita kung sino ito. Ara! Napatigil siya. Nanigas ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang mga kinatatakutan ay nagkatotoo. Nakatayo roon si Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng emosyong hindi niya mabasa. Pagkalito, sakit, galit. Hingal na hingal ito. Tila tumakbo,
para lang maabutan siya. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig niyang tanong, iginilid ang sarili, ngunit mabilis na hinawakan ni Miguel ang kanyang braso. Ang pagdampi ng kamay nito sa kanyang balat ay parang kuryenteng dumaloy sa buo niyang katawan. 10 taon. 10 taon na walang sino mang lalaki ang humawak sa kanya ng ganoon. "Bitawan mo ako," mariin niyang sabi. Sinusubukang bawiin ang kanyang braso, ngunit mas lalo lang humigpit ang hawak nito. "Hindi!" sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, ngunit ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Hindi hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo." Itinaas nito ang hawak na medical folder. "Sabihin mo sa akin ang totoo, Ara. Anak ko ba siya?" Ang tanong ay parang bombang sumabog sa tahimik na pasilyo. Bawat salita ay tumagos sa pader na 10 taon niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. "Wala kang karapatang magtanong niyan." Nanginginig niyang sagot, ang galit ay nagsisimulang umakyat mula sa kanyang dibdib. "Nasaan ka 10 taon na ang nakalipas? Nasaan ka noong kailangan ka namin?" "Hindi ko alam! Ara, maniwala ka! Hindi ko alam!" Sigaw ni Miguel, ang kanyang boses ay nabasag. "Paano ko malalaman kung basta ka na lang nawala?" Sa puntong iyon, isang bagay sa loob ni Ara ang tuluyang nabasag. Ang lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng gabing umiyak siya ng mag-isa habang yakap ang 5 sanggol. Lahat ay bumalik. Ang kanyang pagtitimpi ay gumuho. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Itinigil niya ang pagpupumiglas, at sa halip ay matapang na sinalubong ang kanyang mga mata. "Oo, Miguel!" sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng lason at sakit na naipon sa loob ng 1 dekada. "Anak mo siya!" Nakita niya ang pagguho ng lahat ng kulay sa mukha nito. Ang pagkakahawak nito sa kanyang braso ay lumuwag, ngunit hindi pa siya tapos. Kung gusto nito ng katotohanan, ibibigay niya ang buong katotohanan. At may 4 pa siyang kapatid na naghihintay sa bahay. Para siyang nagsalita ng ibang lengguwahe. Kumunot ang noo ni Miguel, tila hindi maproseso ang kanyang narinig. "Ano? 5 anak, Miguel?" pagdidiin ni Ara. Ang bawat salita ay parang patalim na ibinabaon niya, hindi lang kay Miguel, kundi pati na rin sa sarili niya. "Quintessential! 5 biyaya na mag-isa kong pinalaki. 5 rason kung bakit kailangan kong lunukin ang pride ko at pumunta sa opisina mo ngayon." Napasandal si Miguel sa pader na parang nawalan ng lahat ng lakas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Ang CEO na kanina lang ay tila kayang kontrolin ang buong mundo ay ngayon ay mukhang isang taong nakakita ng multo. Sinubukan nitong abutin siyang muli, ang kamay nito ay nanginginig. "Ara, ako!" Pero mabilis siyang umiwas. Ang kaunting awa na nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib ay agad niyang pinatay. "Hindi ngayon. Hindi na muli." "Tapos na tayo, Miguel!" matigas niyang sabi. Ang kanyang boses ay muling naging malamig at walang emosyon. Itinayo niyang muli ang kanyang pader. Mas mataas at mas matibay kaysa dati. "Ang kailangan ko ay ang pera mo, hindi ikaw. Pagkatapos ng operasyon, ayokong makita ka pa." Tinalikuran niya ito. Bawat hakbang palayo ay isang pakikibaka. Gusto niyang lumingon. Gusto niyang makita kung ano ang reaksyon nito. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Nagpatuloy siya sa paglakad. Iniwan si Miguel de la Torre na nakasandal sa pader ng ospital, wasak at mag-isa, sa gitna ng mga lihim na sa wakas ay nabunyag na. Hindi niya alam na sa kanyang pagtalikod,
Ang lalaking iniwan niya ay unti-unting napakuyom ng mga palad. Ang sakit sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Isang pangakong hindi na siya muling papayag na itaboy pa. Hindi maalala ni Miguel kung paano siya nakauwi mula sa ospital. Ang mga sumunod na oras matapos ang pag-uusap nila ni Ara ay isang malaking blanko sa kanyang isipan. Puno lang ng paulit-ulit na salita. 5 anak. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang kanyang malawak at tahimik na penthouse ay tila lalong lumaki at naging mas malungkot. Sa bawat sulok, nakikita niya ang mga multo ng mga batang hindi niya nakilala, mga tawang hindi niya narinig, mga yakap na hindi niya naramdaman. Kinaumagahan, gumawa siya ng desisyon. Hindi siya papayag na manatiling isang pangalan lang sa bank account. Hindi siya magiging isang estranghero sa sarili niyang mga anak. Kinansela niya ang lahat ng kanyang meeting. Nagpunta siya sa pinakamalaking toy store sa mall at halos bilhin ang kalahati ng laman niyon. Mga robot, manika, remote-controlled na sasakyan, art materials, lahat ng maisip niyang maaaring magustuhan ng isang 9 na taong gulang na bata. Pagkatapos, dumaan siya sa isang kilalang restaurant at nag-take out ng napakaraming pagkain. Gamit ang address na nakuha niya mula sa files ng foundation, narating niya ang isang simpleng subdivision sa Quezon City. Ang bahay ni Ara ay maliit lang kumpara sa kanyang mansyon, ngunit mayroon itong hardin na puno ng mga halaman at isang maliit na swing sa gilid. Mukha itong isang tahanan. Isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa sarili niyang bahay. Humugot siya ng malalim na hininga bago kumatok sa pinto. Ilang sandali pa, bumukas ito. Si Ara ang nagbukas. Ang pagod at gulat ay agad na gumuhit sa mukha nito nang makita siya. "Anong ginagawa mo rito, Miguel?" "Nandito ako, para sa mga bata," sagot ni Miguel. Medyo nahihiya sa dami ng dala niyang paper bags. "Gusto ko silang makilala." Bago pa man makasagot si Ara, may 4 na pares ng maliliit na mga mata ang sumilip mula sa likuran niya. 4 na magkakamukhang bata, lahat ay mayroong mga matang katulad ng sa kanya. Nanlambot ang mga tuhod ni Miguel. Ito na sila, ang kanyang mga anak. "Sino po siya, Mama?" tanong ng isang batang babae na may ribbon sa buhok. "Wala, anak. Pumasok na kayo sa loob!" Mabilis na sabi ni Ara, sinusubukang harangan ang mga bata mula sa paningin ni Miguel, ngunit huli na ang lahat. "Hi!" sabi ni Miguel sa malumanay na boses, sinisikap na ngumiti. "Ako si Tito Miguel. May dala akong mga laruan at pagkain para sa inyo." Ang mga bata ay nagtinginan lang, ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng pag-aalinlangan. Pagkatapos, isa-isa silang nagtago sa likod ng kanilang ina, mahigpit ang kapit sa damit nito. Isang malinaw na mensahe. Hindi siya welcome. Nasaktan si Miguel, ngunit inintindi niya. Para sa kanila, isa lang siyang estranghero. "Miguel, umalis ka na," mariing sabi ni Ara. "Hindi ito ang tamang oras." "Kailan ang tamang oras, Ara? Pagkatapos ng 10 taon? Ganti niya. Ang desperasyon ay gumagapang sa kanyang boses. Ang kanilang pagtatalo ay natigil ng isang sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba mula rito si Gabo. Ang ngiti sa mukha nito ay agad na naglaho nang makita si Miguel. Naglakad si Gabo palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat. Tumayo ito sa tabi ni Ara. Bahagyang nasa unahan, na parang isang pader sa pagitan ni Miguel at ng pamilya. "May kailangan ka, De La Torre?" tanong ni Gabo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. "Wala kang pakialam dito, Santos," sagot ni Miguel. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos mahahawakan. 2 lalaki, iisang babae, at isang pamilyang nasa gitna. "May pakialam ako," matatag na sabi ni Gabo. "Dahil sa loob ng 10 taon na wala ka, ako ang nasa tabi nila.
Ako ang tumayong ama sa mga batang hindi mo man lang alam na nabubuhay. Kaya kung nandito ka para saktan sila ulit, ako ang makakalaban mo. Ang mga salita ni Gabo ay parang suntok sa sikmura ni Miguel. Bawat salita ay totoo. At iyon ang pinakamasakit. Wala siyang karapatan. Wala siyang nagawa. Tito Gabo! Masayang sigaw ng mga bata. Sabay-sabay na tumakbo at yumakap sa mga binti ni Gabo. Ang eksenang iyon ay lalong nagpatingkad sa katotohanang siya ang tagalabas. Wala nang nagawa si Miguel. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga paper bag sa may pintuan. Para sa kanila, sabi niya sa mahinang boses, nakatingin kay Ara. Babalik ako. Tumalikod na siya at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan, dala-dala ang bigat ng pagiging isang talunan. Samantala, sa De La Torre Tower, nakatanggap ng tawag si Katrina Reyes mula sa kanyang source sa Human Resources. Ma'am, kinuha po ni Sir Miguel ang address ng isang Dr. Arabella Galvez mula sa foundation files kanina at kinansela niya lahat ng meetings niya for the day. Napatigil si Katrina sa ginagawa. Arabella Galvez. Ang pangalang iyon. Ang multo mula sa nakaraan na akala niya ay tuluyan nang nawala. Bakit interesado si Miguel sa kanya? At ang mas mahalagang tanong, bakit nandoon ang pangalan niya sa files ng foundation? Salamat! Malamig niyang sabi bago ibaba ang telepono. Naglakad siya papunta sa bintana, tanaw ang buong syudad na nasa paanan niya. Isang syudad na dapat sana ay paghaharian niya sa tabi ni Miguel. Ngunit ang pagbabalik ni Ara ay isang banta. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang assistant. Gusto kong malaman ang lahat, utos niya. Ang kanyang boses ay matalas at mapanganib. Alamin mo lahat tungkol kay Dr. Arabella Galvez. Bawat detalye, bawat sikreto, lahat. 2 araw. 2 araw ng halos payapang katahimikan. Ginugol ni Ara ang mga araw na iyon sa tabi ni Leo sa ospital. Ang operasyon ay na-schedule na, salamat sa paunang bayad na ipinadala ng foundation ni Miguel. Sa kabila ng galit niya sa lalaki, isang bahagi niya ang nakahinga ng maluwag. Kahit paano, tinupad nito ang pangako. Si Miguel ay hindi na muling nagpakita sa bahay o sa ospital. Siguro ay naintindihan na nito, naisip ni Ara. Siguro ay nakuha na nito ang mensahe. Ngunit ang katahimikang iyon ay isang mapanlinlang na kalmado bago ang isang malakas na bagyo. Isang umaga, habang nagkakape siya sa kantin ng ospital, napansin niyang lahat ng mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya. May mga bumubulong. May mga humahagik-gik. Isang nurse na dati palaging bumabati sa kanya ay umiwas ng tingin. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Anong meron? Tanong niya sa isang kasamahang doktor na katabi niya. Ang kaibigan niya, si Dr. Reyes, ay hindi sumagot. Sa halip, inabot nito ang isang tabloid na nakapatong sa mesa. Ang headline na nakasulat sa malalaki at mapulang letra ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Sikretong pamilya ng bilyonaryong CEO na bulgar! At sa ibaba ng headline, isang malaking larawan. Isang larawang kuha ng palihim ilang araw na ang nakalipas. Siya nakatayo sa labas ng kanilang bahay. At sa tabi niya, si Miguel de la Torre, napapalibutan ng mga paper bag ng laruan. Sa likuran niya, nakasilip ang kanyang 4 na anak. Ang kuha ay malabo, ngunit malinaw na sila iyon. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang binabasa ang artikulo. Ang bawat salita ay lason. Inilalarawan siya bilang isang desperadong single mother na ginamit ang mga anak para mangikil sa mayamang CEO. Isang oportunista. Isang babaeng pinagsabay ang 2 doktor. Isang gold digger. Hindi totoo to.
Bulong niya, ang kanyang paghinga ay nagiging mababaw. Ara, kumakalat na to online. Nasa lahat ng social media. Malungkot na sabi ni Dr. Reyes. Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Ara. Tumakbo siya palabas ng kantin. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na humahabol sa kanya. Pagdating niya sa lobby, ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkatotoo. May ilang mga reporter at cameramen na nag-aabang. Dr. Galvez! Totoo po ba na mga anak niyo kay CEO De La Torre ang mga bata? Gaano katagal niyo na pong tinatago ang sikreto? Kayo po ba ang dahilan kung bakit wala pa ring asawa si Mr. De La Torre? Napaurong siya, nasusuklam at natatakot. Pinilit niyang takpan ang kanyang mukha at mabilis na naglakad, tinutulak ang mga taong humaharang sa kanya. Kailangan niyang makausap si Miguel. Siya lang ang may kakayahang gumawa nito. Ito ba ang paraan niya para makuha ang gusto niya? Ang sirain siya sa publiko para wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko? Sa loob ng isang elevator, nanginginig niyang tinawagan ang numero sa calling card na iniwan nito sa kanyang opisina. Sa pangalawang ring, sumagot ito. Ara? Hayop ka! Sigaw niya, hindi na napigilan ang galit at sakit. Bakit mo ginawa to, Miguel? Kulang pa ba ang 10 taon ng paghihirap ko? Kailangan mo pa ba akong sirain sa harap ng buong mundo? Ara, teka, anong pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong ni Miguel sa kabilang linya. Huwag ka nang magkunwari! Ang mga reporter, ang article, ito ba ang paraan mo? Ang sirain ako para makuha ang gusto mo? Wala akong alam dyan, Ara, I swear! Maring sabi ni Miguel. Nasaan ka? Pupuntahan kita? Huwag kang lalapit sa akin! Isinigaw niya bago patayin ang tawag. Sa De La Torre Tower, ibinagsak ni Miguel ang telepono sa kanyang mesa. Mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop at sa ilang klik lang, nakita niya ang artikulong tinutukoy ni Ara. Nanlaki ang kanyang mga mata sa galit. Sino ang gumawa nito? Sa kabilang dako ng opisina, sa loob ng kanyang sariling silid, tahimik na nakangiti si Katrina Reyes habang binabasa ang parehong artikulo sa kanyang tablet. Tiningnan niya ang kanyang telepono, ang kontak ng isang kilalang tabloid journalist ay nakangiti pabalik sa kanya. Ang isang simpleng tip na may kasamang malaking bayad ay sapat na para simulan ang isang malaking sunog. Nang araw ding iyon, sa hapon, isang formal na memo ang naghihintay kay Ara. Pinapatawag siya sa opisina ng hospital director. Dr. Galvez, sabi ng matandang direktor sa malungkot na tono, alam mo na ang ospital ay iniiwasan ang anumang uri ng kontrobersya. Ang board ay nagpasya na kailangan mo munang mag-indefinite leave of absence hanggang sa humupa ang issue. Ang mga salita ay parang isang pinal na hatol. Ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang katinuan ay binabawi sa kanya. Lumabas siya ng opisina na parang isang zombie. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Napasandal siya sa pader ng pasilyo, ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang buong mundo at sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung paano pa siya muling babangon. Ang galit ay isang bagay na pamilyar kay Miguel. Ito ang gasolina niya sa boardroom, ang sandata niya sa negosyo. Ngunit ang galit na nararamdaman niya ngayon ay iba. Ito ay personal. Ito ay umaapoy. Ilang araw na niyang sinusubukang tawagan si Ara, ngunit hindi na nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Pumunta siya sa ospital, ngunit sinabihan siyang naka-leave ito. Pumunta siya sa bahay nito, ngunit hindi siya pinagbuksan ng pinto. Hinarangan na siya nito ng tuluyan sa buhay nito. At ang pinakamasakit ay alam niyang may karapatan itong gawin iyon. Hindi siya ang nagpakalat ng artikulo, ngunit dahil sa kanya, nasira ang buhay nito.
Iyon ang katotohanang bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Determinado siyang hanapin kung sino ang may gawa nito. Ngunit habang nag-iimbestiga, isang mas malalim na tanong ang nagsimulang umusbong sa kanyang isipan. Paano nga ba sila nagkahiwalay ni Ara? Ang tanging alaala niya ay ang isang maikling sulat. Isang sulat na dumurog sa kanyang puso at nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Nawala ako dahil iniwan mo ako, sabi ni Ara sa ospital. Ngunit sa pagkakatanda niya, si Ara ang umalis. Si Ara ang nagsabing mayroon na siyang iba. Isang gabi, hindi na niya natiis. Umakyat siya sa atik ng kanyang lumang bahay ng pamilya, isang lugar na 10 taon na niyang hindi binabalikan. Sa gitna ng mga alikabok at lumang kasangkapan, hinanap niya ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Nang buksan niya ito, ang amoy ng nakaraan ang sumalubong sa kanya. Mga litrato nilang dalawa ni Ara, nakangiti at walang inaalala. Isang tuyong bulaklak, mga tiket ng sine, at sa ilalim ng lahat, naroon ang sulat. Kinuha niya ito. Ang papel ay medyo naninilaw na. Dahan-dahan niya itong binuksan at muling binasa ang mga salitang halos naisaulo na niya. Migs, patawad. Hindi ko na kaya. May nakilala akong iba. Isang taong kayang ibigay sa akin ang lahat ng hindi mo kayang ibigay. Huwag mo na akong hanapin. Maging masaya ka na lang. Paalam. Ara, habang binabasa niya ito ngayon, may isang bagay na hindi tama. Ang mga salita ay masyadong malamig, masyadong simple. Hindi ito ang sulat ng Ara na kilala niya. Ang Ara na makata na isinusulat ang lahat ng nararamdaman. At ang sulat kamay, mayroon itong pamilyar na kurbada, ngunit may pagkakaiba. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kinabukasan, ipinahanap niya ang dating driver ng kanyang pamilya, si Mang Tony, na matagal nang retirado. Natagpuan niya ito sa isang maliit na bahay sa probinsya. Mang Tony, pasensya na sa abala, sabi ni Miguel habang nag-uusap sila sa teres. May gusto lang po akong itanong tungkol sa nakaraan. Tungkol sa araw na umalis si Ara. Nag-isip sandali ang matandang driver. Oo. Naaalala ko pa yon, sir. Napakabait na bata nung si Ma'am Ara. Kawawa nga eh. Kawawa? Bakit po? Tanong ni Miguel, biglang naging alerto. Nung araw na yon, ako ang naghatid sa kanya sa bus station. Iyak siya ng iyak sa loob ng sasakyan. Halos hindi makapagsalita sa sobrang pighati. Sabi ko nga, Ma'am, sigurado po ba kayo dito? Ang sabi lang niya, kailangan Mang Tony, ito raw po ang tama. Napahigpit ang hawak ni Miguel sa tasa ng kape. Iyak ng iyak. Pero, sabi niya sa sulat, may iba na siya. Kumunot ang noo ni Mang Tony. Sulat? Naku sir, parang hindi po ganoon ang nakita ko. Ang nakita ko ay isang babaeng sobrang nasasaktan. At may isa pa po akong nakita. Ano po yon? Nung paalis na ang bus, nakita ko po si Ma'am Katrina, yung kaibigan ni Ma'am Ara. Siya po ang kasama ni Ma'am Ara sa station bago ito umalis. Nakita ko pa ngang parang inaalo niya si Ma'am Ara habang umiiyak ito. Katrina. Ang pangalan ay tumama kay Miguel na parang kidlat. Si Katrina ang matalik na kaibigan ni Ara. Ang babaeng naging kanang kamay niya sa kumpanya. Ang babaeng laging nandyan. Nagpasalamat si Miguel kay Mang Tony at mabilis na umalis. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimula ng magkabit-kabit. Ang pag-iyak ni Ara, ang presensya ni Katrina, ang sulat na hindi mukhang sulat ni Ara. Pagbalik niya sa opisina, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Ipinatawag niya si Katrina sa kanyang opisina. Isinara niya ang pinto. Dumiretso siya sa kanyang mesa, kinuha ang lumang sulat mula sa baul at inilapag ito sa harap ni Katrina. Kilala mo ba ang sulat na to, Kat?
Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may panganib na nakatago sa ilalim nito. Napatingin si Katrina sa sulat. Isang mabilis na kislap ng gulat ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Sulat ni Ara yan, di ba? Ang sulat na iniwan niya para sa'yo. Hindi inalis ni Miguel ang kanyang tingin. Oo. 10 taon ko itong itinago. 10 taon kong pinaniwalaan. Pero may napansin akong kakaiba ngayon. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay matalim na parang isang agila. Bakit? Sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Parang pamilyar sa akin ang sulat kamay mo. Ang kulay sa mukha ni Katrina ay unti-unting nawala, napalitan ng pamumutla. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay nagsimulang manginig. Nahuli na siya. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Miguel ay mabigat at nakakabingi. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng aircon at ang mabilis, kinakabahang paghinga ni Katrina. Ang pamumutla sa mukha niya ay sapat ng kumpirmasyon para kay Miguel. Ngunit kailangan niyang marinig ito mula sa bibig niya. Kailangan niya ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Katrina, tinitingnan kita sa mata, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay mababa at kontrolado, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng bakal. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang sumulat nito? Hindi nakasagot si Katrina. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Bigla, ang babaeng laging mukhang matatag at propesyonal ay gumuho. Bumagsak ang kanyang mga balikat at nagsimula siyang umiyak. Isang tahimik, nanginginig na pag-iyak. Oo! Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ako nga. Ang pag-amin ay tumama kay Miguel na parang isang malakas na alon. Tinatangay ang lahat ng natitirang pundasyon ng kanyang pinaniniwalaan. Ang sakit. Ang pag-iisa. Ang galit na 10 taon niyang itinago para kay Ara. Lahat ay nakabatay sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang ginawa ng babaeng nasa harapan niya. Bakit? Iyon lang ang nais sa tinig niya, ang kanyang boses ay basag sa hindi paniniwala. Itinuring kitang kaibigan. Itinuring ka ni Ara na parang kapatid. Bakit mo ginawa to sa amin? Dahil mahal kita, Migs! Isinigaw ni Katrina, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Mahal kita mula pa noon! Pero hindi mo ako nakita. Ang tanging nakikita mo lang ay si Ara. Laging si Ara. Tumayo siya at lumapit kay Miguel. Sinusubukang hawakan ang kanyang mga braso. Ginawa ko yon dahil akala ko kapag nawala na siya, mapapansin mo na ako. Pero hindi. Kahit nawala na siya, ang anino pa rin niya ang hinahanap mo. Umiwas si Miguel sa kanyang paghawak na parang ito ay apoy. Kasinungalingan. Hindi pagmamahal yan, Katrina. Kasakiman yan. Pinaghiwalay mo kami. Sinira mo ang buhay namin dahil sa kasakiman mo. Ngunit umiling si Katrina, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang itsura ng isang nagsisising babae ay napalitan ng isang mapait na ngiti. Hindi lang ako, Migs. Hindi mo ba naisip? Isa lang akong simpleng estudyante noon. Sa tingin mo ba kaya kong gawin ang lahat ng iyon ng mag-isa? Kumunot ang noo ni Miguel. Anong ibig mong sabihin? Oo, ako ang sumulat ng sulat, pero hindi ko yon ideya. Huminga siya ng malalim, tila naghahanda para sa isang pinal na revelasyon. May nag-utos sa akin. May nagbayad sa akin. Isang taong mas may kapangyarihan kaysa sa akin. Isang taong mas ayaw kay Ara kaysa sa akin. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa likod ni Miguel. Sino? Tinitigan siya ni Katrina ng diretso sa mata.
Ang taong nag-alok sa akin ng trabaho dito pagkatapos kong gawin ang gusto niya. Ang taong nangako na aalagaan ako basta't manatili akong tahimik. At pagkatapos, sinabi niya ang pangalan. Isang pangalan na kailanman ay hindi inasahan ni Miguel. Ang nanay mo, Migs, si Doña Elvira de la Torre. Sa isang iglap, parang huminto ang pagtibok ng puso ni Miguel. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Si Doña Elvira, ang kanyang ina. Ang babaeng iginagalang niya, ang matriarch ng kanilang pamilya. Isang mabilis na alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Isang flashback. Nasa loob siya ng opisina ng kanyang ina, ilang araw matapos umalis si Ara. Siya ay wasak, umiinom. Ang kanyang ina ay nakatayo sa tabi niya. Ang kamay nito ay nasa kanyang balikat. "Anak, mas mabuti na ito," malumanay na sabi ni Doña Elvira. "Hindi siya para sa'yo. Hindi siya karapat-dapat sa pangalan natin. Makakahanap ka rin ng iba na mas bagay sa'yo." At sa tabi ng kanyang ina, nakatayo si Katrina. Noon ay bago pa lang nitong assistant, nakatingin sa kanya na may awa sa mga mata. Ang alaala ay kasing linaw ng kristal. At ngayon, lahat ay may kahulugan na. Ang pagtutol ng kanyang ina kay Ara. Ang biglaang pag-promote kay Katrina. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang masalimuot na plano. "Hindi," bulong ni Miguel na pailing-iling. "Hindi magagawa ni Mama yon." "Pero ginawa niya," giit ni Katrina. Ayaw niya sa isang manugang na mahirap, walang pangalan. Para sa kanya, si Ara ay isang mantsa sa reputasyon ng mga De la Torre. At gagawin niya ang lahat para protektahan ang pangalan na yan. Isang nakakabinging ingay ang umalingaw-ngaw sa loob ng opisina. Dinampot ni Miguel ang isang mamahaling florera mula sa isang gilid na mesa at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw. Isang salamin ng kanyang nadurog na mundo. 10 taon ng sakit. 10 taon ng pag-aakalang siya ang iniwan. 10 taon ng pagtatayo ng isang buhay na nakabase sa pundasyon ng isang napakalaking kasinungalingan. At ang arkitekto ng lahat ng ito ay ang sarili niyang ina. Ang sakit ay napalitan ng isang umaapoy na galit. Galit para kay Katrina. Galit para sa kanyang ina. At higit sa lahat, galit para sa kanyang sarili, sa pagiging bulag niya sa loob ng napakatagal na panahon. Hindi na niya tiningnan si Katrina. Naglakad siya palabas ng opisina, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may layunin. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay sumisigaw ng isang bagay. Kailangan niyang makaharap ang kanyang ina. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa kanya. Habang nagmamaneho siya na parang baliw sa kahabaan ng EDSA papunta sa mansyon ng mga De la Torre, isang bagay lang ang malinaw sa kanya. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa kanya at kay Ara. Ito na ay isang laban sa pagitan niya at ng sarili niyang pamilya. Ang mga araw ni Ara ay lumipas na parang isang mahabang panaginip. Dahil nakalib siya sa ospital, ang buong oras niya ay nakatuon kay Leo, na nagpapalakas para sa nalalapit nitong operasyon. Ngunit sa mga sandaling nag-iisa siya, sa mga tahimik na gabi, ang kanyang isip ay bumabalik sa gulo na nilikha ng pagbabalik ni Miguel. Naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Ang mga taong dati niyang pinagkakatiwalaan ay tila naglaho. Ang kanyang mga kasamahan sa trabaho ay umiiwas sa kanya. At si Miguel, ang kanyang presensya ay parang isang bagyo na sumira sa tahimik na mundong binuo niya para sa kanyang mga anak. Isang hapon, habang nagbabantay siya kay Leo, pumasok si Gabo sa kwarto. May dala itong pagkain at mga libro para sa bata. Sa kabila ng lahat, hindi ito tumigil sa pagdalaw. Ngunit mayroong isang namumuong tensyon sa pagitan nilang dalawa
na hindi pa nila napag-uusapan. Kumusta na ang champion? Nakangiting tanong ni Gabo kay Leo. Okay lang po, Tito Gabo. Ilang. Malapit na daw po akong maging parang si Iron Man. Magkakaroon daw po ng bago at mas malakas na puso. Masiglang sagot ng bata. Napangiti si Ara sa katatagan ng kanyang anak, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang makatulog si Leo, lumabas sila ni Gabo sa pasilyo para mag-usap. Ara, kailangan nating mag-usap, seryosong sabi ni Gabo. Tungkol saan? Humugot ng malalim na hininga si Gabo, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Tungkol kay Katrina, tungkol sa nakaraan. Napatigil si Ara. Anong tungkol kay Katrina? Noong umalis ka, nagsimulang magpaliwanag si Gabo, umiiwas ng tingin. May mga narinig ako, mga usap-usapan, na si Katrina ang may pakana kung bakit ka umalis, na may ginawa siyang masama. Hindi ko alam ang buong detalye pero nagkaroon ako ng hinala. At hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay malamig. Isang bagong uri ng sakit ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Isang sakit ng pagtataksil mula sa taong hindi niya inaasahan. Sinubukan kong alamin, pero wala akong nahanap na pruweba. Nagmamadaling paliwanag ni Gabo, bakas ang pagsisisi sa kanyang muka. At natakot ako, Ara. Natakot akong mas lalo ka lang masaktan kung sasabihin ko sa'yo ang hinala ko. At napahinto siya. At ano, Gabo? At naging makasarili ako. Mahinang pag-amin niya. Naisip ko na kung wala na si Miguel baka magkaroon ako ng pagkakataon. Patawarin mo ako, Ara. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Dapat sinabi ko sa'yo. Hindi nakapagsalita si Ara. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ang taong laging nariyan. Ang taong itinuring niyang sandalan. Naglihim din sa kanya. Ang pag-iisa na nararamdaman niya ay mas lalong lumalim, na parang isang malaking bangin na humihila sa kanya pababa. Tinalikuran niya si Gabo nang walang sinasabing salita at pumasok muli sa kwarto ni Leo. Iniwan si Gabo sa pasilyo, mag-isa sa kanyang pagsisisi. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, ang mansyon ng mga delatore ay napupuno ng isang sigawang hindi pa naririnig sa loob ng mga pader nito. Ginawa mo yon, Ma! Inamin mo! Sigaw ni Miguel, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Si Doña Elvira ay kalmadong nakaupo sa kanyang antigong silya, humihigop ng tsa na parang walang nangyayari. Ang kanyang mukha ay walang bahid ng anumang pagsisisi. Oo, ginawa ko. At gagawin ko ulit kung kinakailangan. Malamig niyang sagot. Ginawa ko lang ang nararapat para sa pangalan ng pamilya natin. Ang babaeng iyon ay isang kahihiyan, isang hamak na. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Ara, putol ni Miguel. Siya ang ina ng mga apo mo. Wala akong mga apo na bastardo! Tumaas ang boses ni Doña Elvira, ang kanyang kalmadong maskara ay unti-unting nababakbak. Ginawa ko iyon para protektahan ka mula sa isang babaeng ang tanging habol lang ay ang pera natin. Hindi mo siya kilala, hindi pera ang habol niya. Pagmamahal, Ma. Pagmamahal na hindi mo kailanman naintindihan. Pagmamahal? Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa Donya. Huwag mo akong bigyan ng ganyang kalokohan, Miguel. Sa mundong ito, kapangyarihan at pera ang mahalaga. At ang babaeng iyon, kasama ng kanyang mga anak, ay isang banta sa lahat ng pinaghirapan natin. Nakita ni Miguel ang katotohanan sa mga mata ng kanyang ina. Walang pagsisisi, walang awa.
tanging ang malamig at matigas na determinasyon ng isang babaeng gagawin ang lahat para sa kapangyarihan. Kung ganoon, sabi ni Miguel sa mababa ngunit mapanganib na boses, mula ngayon, wala ka ng anak. Tumayo siya para umalis, ngunit ang huling salita ng kanyang ina ay pumigil sa kanya. Subukan mong talikuran ang pamilyang ito, Miguel, at sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang kahit isang sentimo ng yaman ng mga delatore. At yang babae mo, kasama ng kanyang mga anak, ay hindi makakatanggap ng kahit anong tulong mula sa foundation. Tandaan mo yan, daan mo? Iyon ay isang banta, isang deklarasyon ng digmaan. Nagpatuloy sa paglakad si Miguel, ngunit ang mga salita ng kanyang ina ay tumatak sa kanyang isipan. Habang nagmamaneho siya palayo sa mansyon, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang numero mula sa ospital. Kinabahan siya. Hello, Mr. De La Torre? Mula po ito sa St. Luke's. Tumatawag po kami tungkol sa pasyenteng si Leo Galvez. Nagkaroon po siya ng biglaang cardiac distress. His condition suddenly worsened. Kailangan na po siyang isalang sa operating room. Ngayon na po, pero may problema po sa funding mula sa foundation nyo. Bigla po nilang ni-hold ang approval. Ang dugo sa katawan ni Miguel ay tila nagyelo. Ang banta ng kanyang ina. Hindi niya akalain na ganito kabilis itong kikilos. Ganito kawalang puso. Naramdaman niya ang pag-atake ng matinding panik. Si Leo, ang kanyang anak, nasa bingit ng kamatayan. At ang sarili niyang ina ang pumipigil sa tanging paraan para mailigtas ito. Ang tunog lang ng sarili niyang malakas na paghinga ang naririnig ni Miguel habang pinapaharurot ang sasakyan sa kahabaan ng gabi. Ang mga ilaw ng syudad ay nagiging isang mahabang malabong guhit sa kanyang paningin. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang kaaway. Bawat segundong nawawala ay parang isang habambuhay. Si Leo. Diyos ko, si Leo. Paulit-ulit na umuugong ang mga salita ng nurse sa kanyang isipan. His condition suddenly worsened. Kailangan na siyang operahan ngayon na. Kasabay nito, ang malamig at walang awang boses ng kanyang ina. Hindi sila makakatanggap ng kahit anong tulong. Isang tawag pa ang pumasok sa kanyang telepono. Ang kanyang assistant. Sir! Kinukumpirma ko lang po. May utos nga po na galing mismo sa opisina ni Doña Elvira. Technicalities daw po ang dahilan, pero ang totoo, pinigilan niya ang release ng pondo para sa operasyon ni Leo Galvez. Hindi na siya nagulat. Ngunit ang kumpirmasyon ay nagdagdag ng bigat sa parang batong nakadagan sa kanyang dibdib. Ito na! Ito na ang ganti ng kanyang ina. At ang ginagamit nitong bala ay ang buhay ng kanyang sariling apo. Nakarating siya sa ospital sa loob lamang ng ilang minuto. Isang biyaheng karaniwang inaabot ng kalahating oras. Hindi na niya ininda kung saan niya ipinarada ang sasakyan. Tumakbo siya papasok. Ang kanyang mamahaling sapatos ay gumagawa ng malalakas na yabag sa makintab na sahig. Mula sa malayo, sa dulo ng pasilyo ng pediatric ICU, natanaw niya ito. Si Ara. Nakasaklit sa sahig sa labas ng isang saradong pinto, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod. Ang babaeng laging matatag, ang babaeng laging puno ng tapang, ay ngayon ay isang larawan ng ganap na pagkawasak. Ang kanyang puting coat ay gusot, at ang kanyang buhok ay magulo. Tila lahat ng lakas ay tuluyan nang umalis sa kanyang katawan. Sa pagkakita sa kanya ng ganoon, isang matinding sakit ang humiwa sa puso ni Miguel.
Isang sakit na mas matindi pa sa naramdaman niya noong araw na iniwan siya nito. Dahil alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na siya ang dahilan nito. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pamilya, ang kanyang nakaraan. Lahat ng ito ang nagdala kay Ara sa puntong ito ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga yapak ay bumabagal habang papalapit siya sa nasirang anyo ng babaeng mahal niya. Naramdaman ni Ara ang kanyang presensya. Dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang ulo. Ang mga mata nito, walang laman. Ang dating mga matang puno ng apoy at galit ay ngayon ay parang dalawang basag na salamin. Nagpapakita ng isang kaluluwang sumuko na. Wala ng galit, wala ng pride. Tanging ang dalisay at hubad na desperasyon. Wala na Miguel, bulong ni Ara, ang kanyang boses ay paos at basag. Wala na. Huli na ang lahat. Ang anak ko, hindi na niya natapos ang sasabihin, napahagulgol na lamang siyang muli. Ito na ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Lahat ay nawala. Ang babaeng mahal niya ay hindi na naniniwala sa kanya. Ang anak na hindi pa niya nakikilala ay nasa bingit ng kamatayan. At ang sarili niyang ina ang may hawak ng patalim. All is lost. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, sa gitna ng ganap na pagkatalo, isang bagay ang biglang umusbong sa loob ni Miguel. Isang bagay na mas malakas kaysa sa takot, mas malakas kaysa sa pagsisisi. Determinasyon. Lumuhod siya sa harap ni Ara. Hindi inalintana ang malamig na sahig. Hinawakan niya ang mga nanginginig nitong balikat, pilit na hinuhuli ang mga mata nitong walang laman. Ara, makinig ka sa akin, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang biglaang kalinawan at lakas na kahit siya ay nagulat. Tingnan mo ako, umiling si Ara. Umalis ka na, please. Hindi, mariin niyang sabi. Hindi ako aalis. Hindi ngayon, hindi na kailanman. Hinawakan niya ang mukha nito. Pinupunasan ang mga luha gamit ang kanyang mga hinlalaki. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa anak natin, Ara. Naririnig mo ba ako? Hindi ko hahayaan. Isang pangako, isang panunumpa. Hindi lang para kay Ara, kundi para sa kanyang sarili. Ipinapangako ko. Tumayo siya. Ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan ay naglaho. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Ang pera, ang kapangyarihan, ang pangalan, lahat ng iyon ay walang halaga kumpara sa buhay ng kanyang anak, kumpara sa isang sulyap lang ng pag-asa sa mga mata ni Ara. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at tiyak. Nag-dial siya ng isang numero, ang kanyang personal na abogado. Frank? Sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay malamig at matalas na parang bakal. Kailangan kita ngayon din. Isang maikling katahimikan. Ihanda mo ang lahat ng papeles. Ibenta mo ang lahat ng personal shares ko sa De La Torre Group. Lahat. Ngayon din. Nakatulala lang si Ara habang pinapanood si Miguel na kausap ang abogado nito sa telepono. Ang mga salitang binitawan nito, ibenta mo ang lahat ng personal shares ko, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Ngunit parang hindi ito maproseso ng kanyang isipan na pagod na sa kaiisip at pag-iyak. Ito ba ay isang desperadong pangako? Isang pag-aarteng dulot ng sitwasyon? Ang kanyang puso, na nasanay na sa sakit at pagkabigo, ay nag-aatubiling maniwala. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay naganap ng napakabilis, na parang isang eksena mula sa isang pelikula. Wala pang isang oras,
Dumating ang abogado ni Miguel, si Frank, na may dalang isang itim na briefcase. Sa malamig at walang buhay na pasilyo ng ospital, sa harap ng pinto ng ICU, isang transaksyon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ang naganap. Walang pag-aalinlangan na pinirmahan ni Miguel ang bawat dokumentong inilatag sa harap niya sa isang bakanteng upuan. Ang kanyang kamay ay matatag, ang kanyang muka ay determinado. Para siyang isang general na nagsusuko ng kanyang kaharian para iligtas ang kanyang mga tao. Pinanood ni Ara ang bawat paggalaw ng ballpen sa kamay nito, bawat pirma sa papel ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, isinusuko nito ang buhay na kinalakhan nito. Para sa kanila, para kay Leo. Habang pumipirma si Miguel, tumunog ang kanyang telepono. Nakita ni Ara ang pangalan sa screen. Doña Elvira. Isang pamilyar na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Sinagot ito ni Miguel, ngunit inilagay niya ito sa loudspeaker mode. Ang buong pasilyo ay napuno ng galit na tinig ng kanyang ina. Miguel de la Torre! Anong kalokohan itong naririnig ko? Binibenta mo ang shares mo? Dahil sa babaeng yan at sa mga bastardo niya? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Miguel. Kalmado niyang ipinagpatuloy ang pagpirma. Hindi sila bastardo, ma! Sagot niya, ang kanyang boses ay walang galit, tanging isang nakakapagod na katatagan na hindi pa naririnig ni Ara mula sa kanya noon. Mga apo mo sila, at mas mahalaga sila kaysa sa kahit anong pera o kumpanya. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito ang igaganti mo? Tatalikuran mo ang sarili mong pamilya? Ikaw ang unang tumalikod, ma. Malungkot na sagot ni Miguel. Noong araw na sinira mo ang buhay ko. Huminto ito sa pagpirma saglit at tiningnan ang telepono. Pinipili ko ang pamilya ko, ma, ang tunay kong pamilya. At pagkatapos, pinatay niya ang tawag. Natapos ang pirmahan. Inutusan ni Miguel ang kanyang abogado na direktang i-transfer ang isang malaking halaga sa account ng ospital. Tumango ang abogado at umalis. At muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang katahimikan. Hindi na ito puno ng desperasyon. Ito ay puno ng pagkamangha. Tinitigan ni Ara si Miguel. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi na ang aroganteng CEO. Hindi na rin ito ang anino ng nakaraan. Ito ay isang bagong tao. Isang taong handang isuko ang lahat, ang kanyang yaman, ang kanyang mana, ang kanyang sariling ina, para sa isang anak na hindi pa niya nakakasama at sa isang babaeng patuloy siyang itinataboy. Ang pader na yelo na 10 taon niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang galit ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang emosyong matagal na niyang kinalimutan, paghanga. Sakto namang bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang cardiologist ni Leo, si Dr. Ramirez, na may seryosong muka. Ara, handa na ang lahat. Nakuha na namin ang confirmation ng bayad. Isasalang na namin si Leo sa OR. Kailangan na nating kumilos. Ang mga nurse ay nagsimulang ilabas ang kama ni Leo. Maliit at mahina, napapalibutan ng mga tubo, ngunit mahimbing na natutulog. Habang itinutulak ang kama palayo, ang takot ay muling bumalik kay Ara. Ang takot ng isang ina na maaaring ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang anak. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Nang magsara ang mga pinto ng operating room, at ang tanging naiwan na lang ay ang pulang ilaw sa itaas nito na nagsasabing in use, ang kanyang lakas ay tuluyan ng bumigay. Napasandal siya sa pader. Pakiramdam niya ay babagsak siya anumang oras. Ngunit hindi siya bumagsak. Dahil naroon si Miguel, nakatayo sa tabi niya, hindi umaalis. At sa gitna ng kanyang takot at pag-aalala, ginawa ni Ara ang isang bagay na hindi niya inakalang magagawa niya pa ulit.
Lumingon siya kay Miguel. Ang lalaking kanina lang ay kinamumuhian niya. Ngunit ngayon ay ang tanging taong nakatayo sa tabi niya sa pinakamadilim na oras ng kanyang buhay. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Ang mga daliri niyang nanlalamig sa takot ay hinanap ang mga daliri ni Miguel. At pagkatapos, ipinagsalikop niya ang mga ito. Hindi ito isang paghawak ng magkasintahan, kundi isang pagkapit ng 2 taong iisa ang dinadasal. Naramdaman niya ang marahang paghigpit ng kamay ni Miguel sa kanya, isang tahimik na sagot, isang pag-unawang hindi na nangailangan pa ng salita. Sa sandaling iyon, hindi sila ang nasaktang magkasintahan mula sa nakaraan. Hindi sila ang doktor at ang bilyonaryo. Sila ay 2 magulang lamang, magkahawak kamay, na nagdarasal para sa iisang bagay, ang kaligtasan ng kanilang anak. Ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ng operating room ay tila isang mata na nakamasid sa kanila, isang paalala ng laban na nagaganap sa loob. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang isang malakas na dagundong sa nakabibinging katahimikan ng pasilyo. Oras ang lumipas. Hindi sila umalis sa kanilang kinatatayuan. Hindi sila bumitaw. Ang init mula sa kamay ni Miguel ay naging isang pamilyar na bigat, isang angkla sa gitna ng rumaragasang dagat ng kanyang takot. Naramdaman ni Ara ang bigat ng pagod sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya magawang pumikit. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang gising ay ang pulang ilaw at ang init ng kamay ni Miguel na nakahawak sa kanya. Isang matatag na presensya sa gitna ng kawalan ng katiyakan. At pagkatapos, matapos ang tila isang walang katapusang paghihintay na binubuo ng mga tahimik na dasal at mabibilis na tibok ng puso, ang pulang ilaw ay namatay. Isang malakas na klik ang narinig nila. Sabay silang napahigpit ng hawak. Ang pinto ng operating room ay dahan-dahang bumukas. Nang bumukas ang pinto, ang lahat ng hangin sa mundo ay tila nawala sa mga baga ni Miguel. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Ara, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang nakatayo. Nakapako ang kanyang mga mata sa doktor na papalabas, binabasa ang bawat linya ng pagod sa mukha nito. Naghahanap ng kahit anong senyales. Lumabas si Dr. Ramirez, ang kanyang mukha ay natatakpan pa ng surgical mask. Dahan-dahan niya itong tinanggal at sa ilalim nito ay isang mukhang pagod ngunit nakangiti. Ang operasyon, nagsimulang magsalita si Dr. Ramirez, ang bawat salita ay tila bumibiyahe sa isang mahabang tunnel bago marating ang pandinig ni Miguel, ay isang tagumpay. Isang salita. Tagumpay. Ang salitang iyon ay parang isang malakas na alon na humampas kay Miguel, tinatangay ang lahat ng takot, lahat ng bigat, lahat ng pagsisisi. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod at sa tabi niya, naramdaman din niya ang pagbagsak ng bigat ni Ara. Bago pa man ito tuluyang bumagsak sa sahig, mabilis niya itong sinalo. Niyakap ng mahigpit. Doon, sa gitna ng pasilyo ng ospital, sa ilalim ng malamlam na ilaw, niyakap niya si Ara habang ito ay humahagulgol sa kanyang dibdib. Hindi ito iyak ng pighati, ito ay iyak ng ginhawa. Isang tunog na mas matamis pa sa kahit anong musika para sa kanya. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa buhok nito, nilalanghap ang pamilyar na amoy, at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman niyang muli siyang buo. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang panaginip. Si Leo ay inilipat sa isang private recovery room. Ang mga doktor ay positibo sa kanyang paggaling. At sa buong panahong iyon, hindi umalis si Miguel. Ang mamahaling silya sa tabi ng kama ni Leo ang naging higaan niya. Ang pagkain sa ospital ang naging pagkain niya. Ang pag-aalaga kay Ara at sa mga bata ang naging tanging misyon niya. Siya ang bumibili ng pagkain, siya ang nagbabasa ng kwento sa 4 na batang sabik na sa atensyon,
Siya ang nagpupuyat para lang masigurong komportable ang pagtulog ni Ara sa maliit na sofa. Isang hapon, habang naglalaro siya ng snap sa sahig kasama sina Luis at Lino, pumasok si Gabo sa kwarto. Tumayo si Miguel, handa para sa isa na namang tensyonadong paghaharap. Ngunit iba ang ngiti ni Gabo ngayon. Walang bahid ng selos o galit. Tanging pagtanggap. "Pwede ba tayong mag-usap sa labas saglit?" tanong ni Gabo. Tumango si Miguel. Sa labas ng kwarto, sumandal sila sa pader. "Gusto ko lang humingi ng tawad." Nagsimulang magsalita si Gabo, nakatingin sa malayo. "Sa'yo, at lalo na kay Ara. May mga bagay akong dapat sinabi noon, pero pinangunahan ako ng pagiging makasarili. At dahil doon, mas lalo siyang nahirapan." Tumingin ito kay Miguel. "Salamat sa ginawa mo. Iniligtas mo ang buhay ni Leo." "Wala yon," sagot ni Miguel. "Ako dapat ang magpasalamat sa'yo, Gabo. Sa 10 taon na wala ako, ikaw ang nandyan para sa kanila. Hindi ko yun malilimutan." Inilahad ni Gabo ang kanyang kamay. "Alagaan mo sila," sabi niya, isang pinal na pagpapaubaya. Tinanggap ni Miguel ang kamay nito at hinigpitan ang hawak. "Salamat sa lahat, Gabo." Iyon na yon. Isang tahimik na pag-unawa sa pagitan ng dalawang lalaking nagmahal sa iisang babae. Gabi na. Ang 4 na bata ay nakatulog na sa bahay sa ilalim ng pag-aalaga ng isang pinagkakatiwalaang yaya na kinuha ni Miguel. Sa loob ng recovery room, tanging ang mahinang tunog ng heart monitor ni Leo ang maririnig. Isang tunog na ngayon ay nagbibigay ng kapayapaan sa halip na kaba. Si Leo ay mahimbing na natutulog. Si Ara ay nakaupo sa tabi ng kama, tahimik na pinagmamasdan ang payapang mukha ng kanilang anak. Umupo si Miguel sa kabilang panig, isang komportableng katahimikan ang namamagitan sa kanila. "Salamat, Migs," basag ni Ara sa katahimikan, hindi inaalis ang tingin kay Leo. "Para sa lahat." "Para sa..." "Wala yon," sagot niya. Pagkatapos ng ilang sandali, inipon niya ang lahat ng kanyang lakas. "Patawad, Ara," sabi niya sa mahinang boses, puno ng lahat ng sakit at pagsisisi na kinimkim niya. "Sa lahat ng sakit, sa pagiging duwag ko, sa 10 taon na hinayaan kong masira ng isang kasinungalingan." Lumingon si Ara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malinaw, walang bakas ng galit, tanging isang malalim na kalungkutan. "Patawad din, Migs," sagot nito. At nagulat siya sa mga salitang lumabas sa bibig nito. "Dahil hindi ako nagtiwala. Dahil hinayaan kong kainin ako ng pride ko. Dapat pala hinanap kita." Sa pag-amin na iyon, ang huling piraso ng pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata nilang pareho. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng pag-unawa. Luha ng pagpapatawad. Sa ilalim ng dim na ilaw ng ospital, sa tabi ng kanilang natutulog na anak, hinayaan nilang ang kanilang mga luha ang maghugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Matapos ang ilang sandali, nang mapawi na ang mga emosyon, naglakas loob si Miguel na magtanong. Ang tanong na magdidikta ng kanyang kinabukasan. "Ara!" sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. "Maaari pa ba?" Napahinto siya, humugot ng hininga. "Maaari pa ba tayong magsimula ulit?" Hindi sumagot si Ara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya. Sinusuri ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Ang ilang segundong katahimikan ay parang isang walang hanggan. At pagkatapos, isang bagay ang nangyari. Isang bagay na hindi pa niya nakikita sa loob ng 10 taon. Isang maliit, halos hindi mahahalata. Ngunit totoong ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Ara.
6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas mula sa araw na iyon sa ospital. Para kay Ara, ang 6 na buwan na iyon ay parang isang bagong buhay na ipinagkaloob sa kanya. Mula sa kusina, tanaw niya ang lahat. Ang amoy ng spaghetti at pritong manok na niluto niya ay naghahalo sa hangin, kasabay ng matatamis na hiyawan at tawanan mula sa kanilang maliit na hardin. May mga lobo na nakasabit sa mga sanga ng puno at isang malaking banner na may nakasulat na, "Happy 10th birthday, Leo, Lia, Luna, Luis, and Lino." Sa gitna ng lahat ng iyon, naroon ang sentro ng kanyang mundo, ang kanyang 5 anak. Si Lia at Luna ay naglalaro ng habulan. Ang kanilang mga magkakaparehong bestida ay umiikot sa bawat takbo. Si Luis at Lino naman ay seryosong nag-uusap tungkol sa kanilang bagong mga laruan. At si Leo, napangiti si Ara habang pinapanood ang anak. Si Leo, na dati laging maputla at madaling mapagod, ay ngayon ang pinakamalakas tumakbo sa lahat, hinahabol ang isang bola habang tumatawa ng malakas. Ang tahi sa dibdib nito na isang paalala ng kanilang pinagdaanan ay natatakpan ng isang simpleng asul na t-shirt. Ngunit para kay Ara, ang tunog ng malusog na paghinga at malakas na halakhak nito ay ang pinakamagandang musika sa buong mundo. At kasama nila, sa gitna ng lahat ng kasiyahan, ay si Miguel. Hindi na ito ang CEO na nakasuot ng mamahaling suit. Ang lalaking nakadapa ngayon sa damuhan, na nagsisilbing bundok na inaakyat ng kanyang mga anak, ay nakasuot lang ng simpleng puting polo shirt at maong. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at mayroon siyang kaunting dumi sa kanyang pisngi. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi habang kinikiliti niya si Luna ay mas maningning pa kaysa sa anumang tagumpay na nakamit niya sa boardroom. Ito na ang kanilang bagong simula. Pagkatapos ng operasyon, tinupad ni Miguel ang kanyang pangako. Umalis siya sa De La Torre Group ginamit ang natitirang pera mula sa pagbebenta ng kanyang shares para magtayo ng isang maliit na tech company. Simple lang, walang pressure. Ang kanyang prioridad ay nagbago. Lumipat sila sa isang bahay na medyo mas malaki, sapat para sa kanilang 7, ngunit simple pa rin. Isang tahanan, hindi isang mansyon. Si Miguel ang naghahatid sa mga bata sa eskwela tuwing umaga. Siya ang tumutulong sa kanilang mga assignment sa gabi. Unti-unti, ang Tito Miguel ay naging papa. Isang pares ng malalakas na braso ang biglang pumulupot sa kanyang bewang mula sa likuran. Isang pamilyar na amoy ng pabango at kape ang bumalot sa kanya. "Ang lalim ng iniisip mo, Dr. Galvez!" bulong ni Miguel sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang leeg. Sumandal si Ara sa dibdib nito, ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga braso nitong nakayakap sa kanya. "Iniisip ko lang kung gaano tayo pinalad." "Ako ang pinalad!" sagot ni Miguel, hinigpitan ang yakap. "Binigyan niyo ako ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Isang pamilya." Hinalikan nito ang kanyang buhok. "Mahal kita, Dra Galvez?" Ngumiti si Ara. "Mahal din kita, Mr. De La Torre, kahit hindi ka na CEO." Sabay silang natawa. "Picture! Picture!" sigaw ni Lia. Pumasok sa hardin si Gabo, may dalang isang malaking kahon ng regalo. "Happy birthday mga inaanak!" Masayang bati niya. "Tito Gabo!" Sabay-sabay na sigaw ng mga bata, nagsitakbuhan para salubungin siya. Ang presensya ni Gabo ay hindi na awkward. Naging parte na siya ng kanilang pamilya, ang paboritong tito ng lahat. Tinanggap niya ang kanyang pagkakamali at tinanggap din nila ang kanyang pagbabalik bilang isang tunay na kaibigan. Okay, bago ang regalo," sabi ni Gabo, kinukuha ang kanyang cellphone. "Family picture muna. Halika na, Mama Ara, Papa Migs." Nagtipon sila sa harap ng birthday banner. Kinarga ni Miguel si Luis, habang karga naman ni Ara si Lino. Si Leo,
Leah at Luna ay nagsiksikan sa gitna, lahat ay nakangiti ng malapad. Okay, 1, 2, 3, say happy family. Happy family! Sa pag-flash ng kamera, nakita ni Ara ang lahat sa isang perpektong larawan. 7 silang lahat, puno ng ngiti, puno ng pag-ibig. Habang nagbubukas ng regalo ang mga bata, may isang kahon na naiiba. Malaki ito nakabalot sa isang napaka-eleganteng silver na wrapper at walang card. Ngunit alam nilang lahat kung kanino galing. Nagkatinginan sila ni Miguel. Sa loob ng 6 na buwan, hindi nagpakita si Doña Elvira. Ngunit bawat buwan, may dumarating na isang laruan o isang package para sa mga bata. Walang sulat, walang tawag, isang tahimik na paraan ng pag-abot, isang maliit na hakbang. Hindi pa sila handa, ngunit alam nilang darating din ang araw para sa pagpapatawad. Nang gabing iyon, pagkatapos ng party, habang mahimbing nang natutulog ang mga pagod na bata, umupo si Ara sa sala. Binuksan niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litratong ipinadala ni Gabo. Ang litrato ng kanyang pamilya. Tinitigan niya ang bawat mukha. Ang makulit na ngiti ni Luis. Ang mahinhing ngiti ni Leah, ang masayang mga mata ni Leo, at ang mga mata ni Miguel na nakatingin sa kanya sa litrato na may pagmamahal na hindi na kailangan pang sabihin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng lubos na kaligayahan. Lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng pag-iisa, lahat ay may halaga. Dahil dinala siya nito sa sandaling ito. Napangiti siya, niyakap ang cellphone sa kanyang dibdib. Sa wakas, bulong niya sa katahimikan ng gabi. Buo na tayo. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Miguel. Isang taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikipaglakbay sa bawat kabanata ng kanilang istorya. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong umiyak, umasa, at muling natutong magmahal. Bawat sakit ni Ara, bawat pagsisisi ni Miguel, at bawat tibok ng pag-asa para kay Leo ay naramdaman ko rin. Para bang naging bahagi na rin ako ng kanilang buhay at umaasa akong ganoon din ang naramdaman ninyo. Sana ay may iniwang aral sa ating mga puso ang kanilang paglalakbay. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto o sa hindi pagkakamali. Ito ay tungkol sa tapang na harapin ang nakaraan, sa lakas na magpatawad, at sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bagong umaga. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay inspirasyon para sa akin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Nagmamahal. Love Kilig TV.